Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Base sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na sa 145 ang naiulat na namatay habang 37 pa ang nawawala. Nasa mahigit 2.8 billion pesos na rin ang tinatayang halaga ng pinsala ng nasabing bagyo sa agrikultura habang 2.8 billion pesos din sa infrastruktura. Sa kabuuan, nasa mahigit 1 milyong pamilya na ang naapektuhan ng bagyong Christine na katumbas ng 6.8 milyong individual. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ng Department of Education ang rehabilitasyon sa mga paaralang lubhang naapektuhan ng bagyong Christine. Layo nitong mapabilis ang pagbabalik ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Matapos ang maraming araw na suspensyon ng klase dahil sa bagyo. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, 38,376 na paaralan ang nagsuspindi ng klase, habang 888 na paaralan ang naapektuhan ng pagbaha o landslide at 1,127 na paaralan naman ang ginawang evacuation center. Tinatayang aabot sa 3.7 billion pesos ang pinsalang iniwan ng bagyo sa sektor ng edukasyon. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan ng pansamantalang suspensyon sa paniningil at pamumutol ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa bagyong Christina. Nais ng Pangulo na suspindihin ang pagbabayad mula buwan ng Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon, pati na rin ang pagpapatupad ng flexible payment options. Ayon sa National Electrification Administration, nasa 500,000 household connections na lang ang naghihintay ng pagbalik ng kuryente. So we're talking here of household connections, 2.1 million household connections. All right. And we are only down to 500,000 household connections that are waiting for restoration. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ng Department of Trade and Industry 5 ang mga mamimili na i-report ang mga lumalabag sa price freeze sa mga lugar sa Bicol na nasa ilalim ng state of calamity. Ang mga parusa para sa paglabag ay maaring umabot mula 5,000 hanggang 1 million pesos o pagkakulong mula 1 taon hanggang 10 taon o parehong penalty. Minomonitor rin ng DTI ang pagsunod ng mga tindahan at tinitiyak ang supply ng mga pangunahing produkto. Hataw Balita ngayon. Nakarating na ang mga fuel tanker na may dalang gasolina, diesel at liquefied petroleum gas o LPG sa Bicol Region. Umabot sa 42 tanker ng gasolina at diesel at 19 na tanker ng LPG ang nagdala ng mahigit 1 milyong litro ng gasolina at 22,011 kilogram na silindro ng LPG sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur at iba pa. Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply para sa 25,000 ambulansya at 22,000 sambahayan. Ang magandang balita po ay sa tulong ng Philippine National Police, ng DPWH, ng ating mga kasamahan sa Office of Civil Defense at sa mga people on the ground, naka-breakthrough po yung tinatawag nating fuel caravan na ito po ay nagdadala ng sapat na fuel na kailangan natin ng matindi at fuel ng truck assets, no, para magpatuloy na mag-replenish ng ating mga pangangailangan sa gasolina, diesel at kerosene sa Bicol Region, at nakapasok na po sila sa area ng Naga City and other areas that are already accessible. Hataw Balita ngayon.
Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways Region 5 na fully passable na ang Maharlika Highway kasama ang San Fernando-Milaor section. Dahil dito magbabalik na sa normal ang operasyon ng mga bus mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na bumabiyahe patungong Bicol simula ngayong araw. Paglilinaw ng pamunuan ng PITX, meron pang biyahe patungong Bicol, Visayas at Mindanao na nananatiling kansilado dahil sa mga baha. Nagkakaroon ng matinding trapiko dahil may baha pa, may clearing operations, umaabot as far as 30 kilometers yung traffic. No? Kaya ang in-advise sa atin ng LTO at LTFRB, medyo ihinto muna yung mga biyahe patungong Bicol, Visayas at Mindanao na dumadaan dyan kasi nga mababarang lang yung ating mga pasahero at maghihintay ng napakahaba doon sa kalsada. No? Hataw Balita ngayon. Kampante si Attorney Harry Roque na hindi magagamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga pahayag sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs. Ayon kay Roque, mahirap patunayan ng isang kriminal na kaso dahil kailangang ipakita na mayroong direktang utos ang dating Pangulo na pumatay. Dagdag pa niya na ipakita ni Duterte ang kanyang paninindigan at responsibilidad sa mga usaping may kaugnayan sa war on drugs. Sabi nga ni Presidente, edi kasuhan niyo ako kung gusto niyo akong kasuhan, naharapin ko kayo. No? Alam po niya kung gaano kahirap na mag-convict sa mga kasong ganito. Kinakailangan mapakita na may order talaga siya para pumatay. At paulit-ulit niyang sinabi na ni minsan, wala siyang sinabi sa kahit kaninong pulis na patayin mo ang ex. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng ilang mga mambabatas na dapat managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong anti-drug war nito. Ayon sa leaders ng House Quadruple Committee na sina Representative Benny Abante at Representative Dan Fernandez, maaring kasuhan sa korte sa Pilipinas at panagutin ng dating presidente sa ilalim ng Republic Act 9851. Para sa abogado ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings, mas gusto nilang nasa International Criminal Court humarap at papanagutin si Duterte. Unang-unang pagkakataon na haharapin natin ng isang crimes against humanity na charge. Kakayanin ba natin? Given all these circumstances, sabi nga namin, sa ngayon, mas nakatuon kami sa ICC rather than domestic courts. Hataw Balita ngayon. Pinuri ni Attorney Harry Roque ang naging pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng war on drugs. Ayon kay Roque, matagumpay na napakita ni Duterte ang kaalaman nito pagdating sa batas at ang pagmamahal sa bayan. Samantala, handa naman umanong harapin ni Roque ang reklamong qualified human trafficking. Pwede pong manumpa sa kahit kaninong piskal o kahit kaninong na pwede magbigay ng panunumpa. Hataw Balita ngayon. Nagsampa na ng kasong material misrepresentation ang Commission on Elections laban kay dismissed Mayor Alice Go, kaugnay ng pagsisinungaling nito ng tumakbong alkalde noong 2022 elections. Ayon sa COMELEC, nilabag ni Go ang Section 74 ng Omnibus Election Code nang mag-file ito ng Certificate of Candidacy kahit na siya ay isang Chinese citizen. Mula sa rekomendasyon ng COMELEC Law Department, ang kaso matapos na hindi magsumiti ng motion for reconsideration ang kampo naman ng dating alkalde. Hataw Balita ngayon. Pinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo na nagpadala na ng surrender filler sa mga otoridad ang isa sa mga persons of interest sa pagdukot kay American blogger Elliot Eastman. Naniniwala ang pulisya na may tuturing itong positive development sa kaso. Sa ngayon, wala pa natatanggap ng ransom demand ang pamilya ng biktima habang itinaas na sa 500,000 pesos ang reward money para makita ito.
Yung pong sinasabi nung una po na may dalawa po na mga identified po, sinasabi nga po doon ay possibly or associated sila or affiliated sila sa isang local terrorist group. However, they're still validating that information. But as per information provided to us this weekend nga po, ito pong persons of interest nila na I understand is already parang sent ay surrender feelers po. Hataw Balita ngayon. Pinigil ng Supreme Court sa pamamagitan ng temporary restraining order ang paglilipat ng unused fund ng PhilHealth pagbalik sa National Treasury. Nasa 60 billion pesos na ang nilipat na halaga at mayroon na lamang 29.9 billion pesos na natitira sa PhilHealth na nakatakdang sanang ilipat sa susunod na buwan. Nilinaw naman ng korte na hindi kasama ang kanilang desisyon kung ibabalik ba sa PhilHealth ang nauna ng inilipat na pondo. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of One Sambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO and/or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. Hataw Balita ngayon. Bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, nagsagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng end-to-end testing. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, layunin ng testing na malaman ang mga isyong dapat pang ayusin ng komisyon kasama ang mga provider nito. Hiling ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na maisama rin sa testing ang kabuang proseso ng transmission ng mga boto. Itong end-to-end testing ay magbibigay sa amin ng kaalaman ano pa yung mga issues na dapat pang i-resolve ng komisyon ng mga provider ng COMELEC patungkol sa ating automated election system. At gusto namin, kung ano yung makikitang issues, gusto namin ilahad sa inyo so that the necessary adjustment can be done. Hataw Balita ngayon. Magiging automated na ang pagboto ng mga local absentee voters para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa absentee voters ang mga sundalo, pulis, guro at media na nakaduty naman sa araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, gagamitin ang printed ballots at mga automated counting machine o ACM sa local absentee voting mula April 28 hanggang April 30 ng susunod na taon. Para tayong inaambisyon na mabilis na mabilis. Mabilis nga pagkatapos questionable. Dapat mabilis pero mataas yung integridad ng results natin. So, ino-automate natin ang proseso because that's the mandate of the law. Hataw Balita ngayon. Maaari nang makabalik si EJ Obiana sa training matapos ang kanyang injury na nagpa-shortcut sa kanyang 2024 campaign. Sa kanyang Instagram post, ipinahayag nito na fully recovered na siya mula sa lower back injury na natamo niya noong celestial leg ng Diamond League. Ngayon, handa na siya para sa mga international na torneo kabilang ang Southeast Asian Games kung saan siya ang reigning 3-time champion. Suspendido pa rin ang pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng Bagyong Christine at pag-ulang dala ni Bagyong Leon. Walang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Camalanyugan sa Cagayan, buong lalawigan ng Camarines Norte at Camarines Sur sa Castilla, Sorsogon, gayon din ang public school sa Santa Mercedes, Cagayan at Noveleta sa Cavite. Ilang bayan din sa Batangas ang wala muna ang face-to-face classes ngayong araw, kabilang ang Calacas City, Lemery, Nakasugbo at San Luis. Wala ring face-to-face classes sa ilang lugar sa Laguna, kabilang ang Bae, Binyan City, Cabuyao City, Magdalena, Pagsanhan, San Pedro City, Santa Cruz, Santa Maria at mga public school sa Los Baños at Paite. Samantala, preschool to senior high school naman ang walang pasok sa buong lalawigan ng Apayao,
Anini E sa Antique, Talisay sa Batangas, Calamba City, Laguna, Talavera, Nueva Ecija, Sorsogon City, Sorsogon at sa public school sa Santa Rosa City, Laguna. Kasama sa walang pasok mula preschool hanggang senior high school ang mga bayan ng Impanta, Gumaca, Real at Tagkawayan sa Quezon Province. Hataw Balita ngayon. Hindi komporme si Senate President Francis Cheese Escudero sa makailang ulit na pagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado. Sinang-ayunan ng Senate President ang sinabi ni Senator Risa Ontiveros laban sa mga sinabi ni Duterte. Hindi rin anya na sobrahan ang courtesy na ibinigay ng Senado kay Duterte. Tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Hataw Balita ngayon. Napatunayang guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang 11 opisyal at tauhan ng Zamboanga Police na umano'y nagmumoonlighting bilang bantay ng isang Chinese national sa Ayala, Alabang. Inirekomenda na ng PNP Internal Affairs Service na alisin sa pwesto ang mga pulis dahil sa paglabag sa kanilang tungkulin. Nadiskubre ang sabwatan ng mga ito upang palabasin na nagtatrabaho sila sa Zamboanga habang nasa Manila para sa kanilang mga sideline. Pinapahanap sa amin ni Chief PNP yung mga ganyang klaseng mga kasama namin na nagmumoonlighting sapagkat ayaw ni Chief PNP na yung mga tao na dapat nagsisilbi doon sa publiko at nakikita sa baba nandun pala sa ibang lugar at nagmumoonlighting nga, gumagawa ng ibang. Hataw Balita ngayon. Ikinukonsidera ng Commission on Elections na ibaba ang threshold ng pag-shade sa ballot mula 20% hanggang 15% para sa 2025 elections. Mas mapapadali nito ang pagboto ng mga mamamayan, lalo na ang mga matatanda at may kapansanan na nahihirapan sa pagtitiyak na lubos na maitiman ang mga bilog sa balota. Sa bagong rekomendasyon, sapat na ang kahit tuldok lamang sa bilog upang mabasa naman ng makina ang boto. At least doon, kahit yung nakatatanda, may kapansanan, yung medyo nahihirapan. Siguro naman kahit na tuldok lang na ganyan, point lang na ganyan, mabibilang na ngayon. Kasi that's the intention of the voter. Always remember, in an election, the real intention of the voter should prevail. Nagsagawa ng surprise random drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 sa mga bus terminal sa San Fernando City, La Union. Layon nitong matiyak na walang bus driver o konduktor ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot bago bumiyahe. 4 na driver at 5 konduktor ang nagpositibo sa paggamit ng shabu at marijuana. Dinala naman ang mga ito sa isang ospital para sumailalim sa rescreening at confirmatory test. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Bulacan Public Health Office sa mga kababayan nating Bulakenyo ngayong undas na huwag lumusong sa baha sa sementeryo nang walang suot na proteksyon gaya ng bota. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon. Isa si Hebdi Guzman sa pumunta kahapon sa Imlayan Private Cemetery sa Barangay San Juan, Haguni, Bulacan para maglinis at magpintura sa puntod ng yumaon niyang mahal sa buhay. Ang isa sa kanyang nakalimutan, hindi niya nagawang magbaon o makapagsuot man lang ng bota sa paglusong niya sa hanggang binting baha sa sementeryo. Lumus po ako pero medyo makati rin po dito sa aming paa dahil nga sa itsura ng tubig, hindi rin maganda. Ang iba naman may suot nga pero senior citizen na kaya di maalis ang takot na madulas habang naglalakad. Siyempre napakahirap. Lalo na ron, napunta ba kayo doon?
Malalim doon. Hanggang dito. Nagsusuot kami ng bota. Yung walang bota, paano? Lulusong din sila. Lalo na yung mga matatanda, hindi lulusong doon. Hindi pupunta roon. Ayon sa barangay chairman ng San Juan, Nagunoy, 4 na araw ng lubog sa baha ang public at private cemetery sa barangay San Juan. Kung hindi pa rin anya huhupa ang baha hanggang undas, ay huwag nang magsama ng bata at matatanda sa sementeryo para maiwasang maaksidente o magkaroon ng sakit sa paglusong sa baha. Sasabihan din namin na huwag magdala ng mga bata, lalo na doon sa malalim pang doon sa memorial. Ganun din. Kasi may hina rin matatanda, may hina pang balanse. Kung madulas, hindi aksidente pa mangyayari. Huwag munang pumunta doon sa kanilang. Samantala, nagbabala naman si Dr. Jordi Celis, head ng Bulacan Public Health Office, hinggil sa maraming sakit na maaaring makuha sa paglusong sa baha, lalo na sa sementeryo. Siyempre, lahat ng klaseng sakit, kasama na yung leptospirosis, siyempre, yung mga pwedeng sakit sa balat na kasi madumi yung pwedeng kung mauulanan ba din sila, pwede rin silang kung mga respiratory infection, kung madumi ang tubig, huwag silang yung kamay nila susubo, kung mga bata, pwede silang magka-diarrhea, lahat ng klaseng sakit maaari nilang makuha doon. Payo ni Dr. Celis, mas mabuting hintayin humupa ang tubig baha bago pumunta sa sementeryo. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Papatawan ng aksyon ng mga sangay ng pamahalaan, partikular na ng Department of Trade and Industry o DTI, ang mga mapatutunayang lalabag sa ipinatutupad na price freeze sa Camarines Sur. At mula sa Camarines Sur, si Ryan Salatandol humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Ryan, sapat pa ba ang supply ng makakain dyan sa Camarines Sur? Yes, amigo, magandang umaga. Ayon nga sa DTI kahapon sa kanilang paglilibot dito, sapat pa ang supply ng pagkain dito sa buong probinsya ng Camarines Sur nitong buong linggo. Nagbabala ang Department of Trade and Industry Camarines Sur sa sinumang mapapatunayang lalabag sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong lalawigan. Araw-araw nagkakaroon ng checking at paglilibot ang mga kawani ng ahensya upang masiguro na susunod ang lahat ng tindahan. Ayon sa DTI, ang sinumang papatunayang lalabag ay papatawan ng multang aabot sa 5,000 pesos hanggang 1 milyong piso at 1 hanggang 10 taong pagkakakulong. Sa advisory na inilabas ng DTI, sakop nito ang mga lugar sa Kabikulan, partikular na ang probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, ang bayan ng Bulan, Huban, Donsol, Irusin at Matlog sa Sorsogon na nakapagdeklara na rin ng state of calamity. Sakop ng anunsyo ang lahat ng wet market, supermarket, grocery stores, bakeries at water refilling station. Tinitingnan din ng DTI kung sasapat pa ang supplies ng pagkain sa buong probinsya. Actually, ang tall order ko sa mga enforcers namin, pag may nag-violate, issuean agad ng notice of violation. Kasi we want to make a statement na we're serious, na talagang pag price freeze, bawal ang magpataas. And ang magba-violate, talaga ipipenalize namin. Dagdag pa ng DTI, walang dapat ikabahala ang mga mamamayan dahil hindi magkakaroon ng krisis sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayon naman sa mga nagtitinda, sinusunod nila ang mga pamantayan na ipinatutupad ng DTI hindi lang upang sumunod kundi upang makatulong din sa mga kapwa na nasalanta ng bagyo. Ilang po ang may presyo. Dati lang, dahil kami naglangkaw ta. Arami mambaga na binagyo kita. Binaha. Same price lang po dahil po kami nag-increase.
makaserve lang po sa nangangaipo. Samantala, magtatayo naman ng help desk ang Department of Trade and Industry Camarines Sur upang tulungang makabangon ang mga negosyanteng lubhang naapektuhan ng bagyong Christine. Kasi yung isa sa pinaka-concern natin, yung pagbangon. And sa pagbangon talagang dapat kaakibat yung DTI ng mga negosyante, lalo na yung ating mga micro, small, and medium enterprises. So, we're offering loan na talagang magiging friendly yung terms, mababa. And yung first-timer na mag-a-apply ng loan, pwede siyang maka-avail up to 300,000 pesos. And doon naman sa mga second-timers, kasi meron na tayong mga dati pang naglo-loan, pwede nating i-provide up to 3 million pesos. Ang Department of Agriculture Bicol nagbabala din sa mga negosyante at nagtitinda ng produktong agrikultural na mabibigyan sila ng show cause order kapag hindi sumunod sa price freeze. Samantala, nakabantay din ang Department of Energy sa presyo ng mga petroleum product, DENR sa mga firewood at uling, at ang Department of Health naman sa presyo ng mga gamot sa buong rehiyon ng Bicol. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, amigo. Magandang balita na malaman niya, Ryan, na hindi pala naman nagkukulang ng mga basic necessities, yung ating mga kababayan dyan sa lalawigan. Pero, Ryan, kamusta na yung baha dyan? Bumaba na ba o wala na ba? Yes, amigo, sa maraming mga lugar dito sa Camarines Sur, halos wala na yung baha. Natitira na lamang ilang mga bahagi na mabababa talaga yung lugar. Doon na lamang merong pagbaha dito. Halos lahat naman na ay okay na yung baha. Baga wala na. Dito sa kinatatayuan ko, amigo, yung baha dito nung mga nakaraang araw ay abot dibdib. Kaya ngayon ay wala na siya, amigo. Alright, maraming salamat, Ryan Salatandol mula sa Camarines Sur. Kinumpirma ng Pentagon na may 10,000 na North Korean troops ang ipinadala sa Russia upang magsanay at tulungan ang nasabing bansa sa kasalukuyang digmaan nito sa Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh na tinatayang 10,000 na sundalo ang ipinadala ng North Korea sa Russia upang magsanay at makipaglaban sa Ukraine sa mga susunod na linggo. Ayon kay Singh, ilan sa mga nasabing sundalo ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK ay ipinadala na sa Kursk region malapit sa border ng Ukraine. Magdudulot ang nasabing hakbang ng isang mapanganib na pagpapalawak ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ayon kay NATO Secretary Mark Rutte. Tinuligsa ni Rutte ang pagpapalalim ng kooperasyon militar sa pagitan ng Pyongyang at Russia at nanawagan ito sa North Korea at Russia na itigil agad ang mga aksyong ito. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa mga kaalyansang bansa nito at pagmamonitor sa nasabing issue. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang China tungkol sa mga kagamitan sa pang-espiya sa ilalim ng dagat, kabilang ang mga lighthouse sa ilalim ng tubig na maaaring gumabay sa foreign submarines. Ito ang mahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Ministry of State Security ng China na naka-recover sila ng mga aparatong pang-espiya mula sa ibabaw at ilalim ng karagatan, kabilang ang mga lighthouses sa ilalim ng tubig na ginamit upang gamayan ng mga foreign submarines. Ayon sa ministeryo ng kanilang official ng WeChat account, natagpuan nila ang mga aparatong nakatago sa ilalim ng karagatan na nagpapadala ng mga impormasyon na maaaring magtakda ng panahon para sa labanan. Ang mga kamakailang sagupaan sa dagat at himpapawid sa South China Sea sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagtaas ng panganib ng paglala na maaaring humantong sa pakikilahok ng Estados Unidos na obligang na ipagtanggol ng Pilipinas kung ito ay natake.
Iniulat ng Ministeryo ng Pambansang Seguridad na na-recover ng kanilang mga puwersa ang iba't ibang technical na aparato na ginamit para sa pag-espiya sa impormasyon at datos sa karagatan na nakatago sa lawak ng dagat, ngunit hindi tinukoy kung saan ito natagpuan. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Nagpapataas ng malaking alalahanin sa Mexico ang mga bagong restriksyon ng administrasyon ng Biden sa Chinese technology. Samantala, pinapapinal na ang mga batas ng Estados Unidos na malimitahan ang AI investments ng bansa sa China. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon! Nagbigay ng matinding babala ang Mexico na maaaring magulo ang automotive industry ng proposal ng United States na ipagbawal ang Chinese software at hardware sa connected vehicles. Inaasahang magdudulot ito ng trade barriers, supply chain disruptions at malaking pagkawala ng mga trabaho. Ayon sa Economy Ministry ng Mexico, maaaring lumabag sa mga batas ng North American Free Trade ang proposal na ito na nakatakdang ipatupad sa 2027 para sa software at sa taong 2030 para sa hardware. Samantala, fina-finalize ng administrasyon ni US President Joe Biden ang mga batas upang limitahan ang US investment sa artificial intelligence o AI at technology sectors ng China. Epektibo sa Enero 2, pamamahalaan ng mga batas na ito ng Treasury's Office of Global Transactions. Bahagi ang batas ng mas malawak na estratehiya upang protektahan ang pambansang seguridad ng US. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Dinaluhan ng mahigit 50 OFW community leader ang Internet Voting Training and Information Drive sa Abu Dhabi, United Arab Emirates para sa darating na 2025 midterm election sa Pilipinas. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robuza. Hataw Balita ngayon! Nakiisa ang mahigit 50 Filipino community leader sa isinagawang 2-day pilot training and information drive noong October 25 to 26, 2024 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates para sa implementasyon ng online voting sa darating na 2025 midterm elections sa Pilipinas. Dinaluhan ito ng mga Philippine Embassy at Consulate General personnel ng Middle East at Africa region at iba't ibang Filipino organization sa ilalim ng Bayanihan Council Abu Dhabi. Our goal is to empower the OFWs na may say tayo sa voting, no? May impact tayo. Kasi pag nakita nila na ganon, so it will increase the number of voters. Dito itinuro kung paano ang paggamit sa online voting and counting system o OVCS na gagamitin sa eleksyon sa unang pagkakataon. Ilan sa mga dumalo sa training ay aminadong madali ang magiging paraan ng pagpili sa mga kandidatong nais ihalal. For me, this is a very advanced na lahat tayo makaboto. So, as a pilot, this initiative for the Department of Foreign Affairs and the Commissioner yesterday, they demonstrate on how you are going to sign up and how you are going to vote. And it's very easy. Tinukoy naman ni Yusek Domingo na sa pamamagitan ng online voting, mas marami na ang makakaboto sa darating na halalan kumpara noong 2022 presidential election. So we want to do this as a way to make it more convenient for our kababayan to vote. So we have over 12 million Filipinos overseas, but we only had in the last election just slightly over 600,000. Samantala, ang mga OFW na magnanais ng manual voting ay maaari pa ring bumoto sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Philippine Consulate General sa Dubai. Bubuksan ang Comelec Voting Portal sa February 27, 2025 para sa pre-enrollment registration para makaboto online. Ang overseas absentee voting ay tatagal ng 30 araw na pasisimulan sa April 13 hanggang May 12, 2025. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Maaari
Maaring nagtataka ang ilan patungkol sa sistema ng halalan sa Estados Unidos, lalo na kung iahambing sa sistema ng halalan sa Pilipinas. Alamin kung paano nagkakaiba ang electoral vote at popular vote sa US elections. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Naiba ang sistema ng halalan sa United States, lalo na kung iahambing sa sistema ng halalan sa Pilipinas. Natutukoy ang electoral vote sa pamamagitan ng electors mula sa bawat estado na pinipili base sa popular vote ng lugar sa isang presidential election. May bilang ng points kada estado. Sa pagboto, pumipili ang mga tao kung sinong kandidato ang makakakuha ng lahat ng puntos ng kanilang state. Ang candidate na makakaabot ng katumbas o mahigit sa 270 points ang mananalo sa presidency. Ang popular vote naman ang kabuuang bilang ng mga boto mula sa mga tao sa buong bansa. Makikita rito kung sino ang kandidato na may pinakamaraming boto. Pero hindi ito ang ginagawang pangunahing batayan kung sino ang magiging presidente. Dinisenyo ang electoral votes upang balansehin ang impluensya ng mga matao at hindi mataong estado sa halalan sa pagkapangulo. Tinitiyak nito na lahat ng bahagi ng bansa ay may boses sa kalalabasan. Itinatag ang Electoral College sa konstitusyon ng US bilang kompromiso sa pagitan ng paghalal ng Pangulo sa pamamagitan ng Kongreso at ng popular vote. Naging paksa ito ng debate lalo na kapag ang isang kandidato ay nanalo sa electoral vote ngunit hindi sa popular vote tulad na nangyari noong 2000 at 2016 na halalan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bibili ang Norway ng air defense missiles mula sa Estados Unidos. Nagkakahalaga ito ng 4 billion Norwegian crowns o 363 million US dollars ayon sa militar ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Bibili ng AIM-120C8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile na gawa ng RTX Corporation ang Norway batay sa kasunduan ng dalawang bansa. Ipinahayag ni Bjorn Arild Gram, Defense Minister ng Norway, na mas magkakaroon ng kakayanan ang Norwegian Armed Forces na protektahan ang bansa laban sa air attacks. Nakalaang gamitin ang missiles bilang ground-based air defense system ng bansa. Ngunit ayon sa Defense Material Agency, maaari rin itong magamit sa weapons inventory ng F-35A fighter aircraft. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naharap sa mataas na demand ang food bank sa bansang Canada. Busod ito, nananawagan ng mga local food bank ng karagdagang government assistance para sa lower income Canadians. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Oraline, gaano karami ang gumagamit ng food bank sa Canada? Amigo, pataas ng pataas ang bilang ng mga kliyente ng food bank sa bansang Canada. Sa taong 2024, mahigit sa 2 million Canadians ang gumagamit nito buwan-buwan. Tumaas ang naturang bilang ng 6% kumpara sa taong 2023 at 90% naman kumpara sa taong 2019. Kabilang sa mga tinutukoy na dahilan ng pagtaas ng food bank usage ay ang rapid inflation, housing costs at insufficient social supports. Ayon kay Kirsten Beardsley, CEO ng Food Banks Canada, nangangailangan ng immediate assistance ang mga low-income Canadians at karamihan ng food banks ay nasa full capacity. Sa pamamagitan ng Hunger Count 2024 report, nananawagan ang mga food banks sa gobyerno na tugunan ang rising food at rent costs sa pamamagitan ng rental assistance o monthly payments sa mga low-income groups. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, amigo. Pero Oraline, ano yung demographics ng mga nag-a-avail ng assistance mula sa food bank?
Amigo, ayon sa research na isinagawa ngayong taon, marami talagang gumagamit dito ay mga families. Kaya 1/3 ng food bank clients are children. Kaya yan yung trend na steady all throughout 2024 at nagtotal sila sa 700,000 monthly visits dun sa mga bata. At nearly 1 in 5 sa mga kliyente ng mga food banks or 18% ay employed. So may trabaho man sila pero hindi sapat yung mga kinikita nila para sa pangangailangan nila. Kaya they augment it by accessing food banks here in the country. Amigo. Okay, maraming salamat Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Inaasahan naman ang extreme weathers sa magkabilang baybayin ng Estados Unidos kung saan ang Pacific ay may paparating na cold front habang record-breaking na init naman ang papunta sa silangan. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Maaaring masira ang decades-long na temperature records ngayong linggo mula Texas hanggang Minnesota at Michigan sa United States dahil inaasahang tataas ng 15 to 25 degrees above historical averages ang temperatura sa mga lugar na ito. Ang ilang daily record temperatures na nagsimula noong 1940s at 1950s ang posibleng maapektuhan sa mga pangunahing lungsod sa Northeast, kabilang na ang Pittsburgh, Philadelphia at New York City. Habang potensyal na record highs at mataas sa panganib ng wildfire ang nakikita sa rehiyon ng Mid-Atlantic at isang cold front naman ang papasok mula sa Rockies na magpapababa sa temperatura sa Central US. Tumaas ang panganib ng bagyo sa South Central Plains at Upper Midwest na maaaring magdulot ng matinding thunderstorms, nakapipinsalang hangin at granizo at baha sa mga mabababang lugar. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Mamamahagi ngayong araw ng 500 family food packs ang Members Church of God International o MCGI sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Karamihan sa mga pagkakalooban ng tulong ay ang pamilyang nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Bukod dito, isang medical mission din ang inihanda ng grupo para sa karagdagang atensyong medikal sa mga biktima ng kalamidad. At mula sa Camarines Sur, si Alan Manansala, humahataw live. Good morning, Alan. Gaano ba karami ang inaasahan nating magiging benepisyaryo ng public service na gagawin ng MCGI? Yes, amigo, magandang umaga sa ating mga kasambahay. At amigo, nandito tayo ngayon sa MCGI Coordinating Center. Dito yan sa may San Vicente, Canacman, Camarines Sur, kung saan doon sa sagot sa tanong mo, amigo, nasa 500 na mga kababayan natin. Hindi pa kabilang doon yung magiging benepisaryo ng ating gagawing medical mission. Dito yan sa may Canacman para na rin sa mga kababayan nating apektado ng naging kalamidad ng pananalasa ng Bagyong Christine. Pero bago pa man, amigo, dumating dito sa Canacman, Camarines Sur ang medical team ng MCGI o ng Members Church of God International. Ay una ng tinungo nito ay ang bayan ng Daet. Dito naman yan sa may Camarines Norte. Umabot sa 370 ang mga nakinabang sa libreng serbisyo medikal, bukod pa sa 100 individual na nabigyan naman ng family food packs mula naman sa Members Church of God International o MCGI. Ngayong araw, amigo, ay aabot sa mahigit 500 ang nakatakdang ipamahagi sa mga taga Camarines Sur. Amigo, isa kasi ang naturang lalawigan sa nakaranas ng matinding pinsala ng Bagyong Christine kung saan mahigit 300,000 na pamilya ang naitalang apektado. Bukas ay sa ikatlong araw ng pag-iikot ng medical team, ang probinsya naman ng Albay ang pupuntahan para makapagsagawa ng kaparehas na public service. At amigo, bukod dito sa ating ipamimigay na mga family food packs at maging sa libreng serbisyong medikal,
at medical mission na ipapamahagi natin sa mga kababayan nating mga taga Camarines Sur, ay magkakaroon din tayo ng feeding activity kung saan papakainin din natin, amigo, yung ating mga kababayan na pupunta dito sa coordinating center ng MCGI, at kung aabutin pa ng tanghali ay sasagutin din ng grupo ang magiging pananghalian ng ating mga kababayan. And hopefully, sana dito ngayong araw, magiging maganda ang panahon, amigo, para maging tuloy-tuloy ang ating pagpamamahagi ng public service sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Christine, amigo. Oo nga, Alan. Kaya lang ito nga, si Bagyong Leon, sana hindi na nga rin makaapekto at makapagdulot ng pagbaha uli diyan sa Bicol Region. Pero bukod ba diyan sa Camarines Sur, Alan, meron bang plano ang MCGI, ang grupo ng MCGI, na buong Bicol Region ay mapuntahan upang makapagsagawa ng libreng serbisyo publiko at makapamahagi nitong mga family food packs, Alan? Tama ka doon, amigo. Actually, nung kagabi nga, dumating yung 10-wheeler truck na may bit-bit ng family food packs dito sa Camarines Sur. After nating ma-discharge yung mga family food packs na ipamamahagi dito sa Camsur, umalis ka agad yung truck. Actually, hinahanap ko din kanina. Sabi ko, nasaan ako yung truck? Sabi nila, ay, kuya, umalis na po dahil papunta na po ng Legazpi, dahil susuyurin naman nila yung probinsya ng Albay para doon naman na mamahagi ng relief packs na ito na makakatulong sa ating mga kababayan. And after nila ng Albay, ay tutungo naman sila ng Sorsogon para doon naman mag-distribute ng tulong na ibibigay ng MCGI, amigo. Okay, maraming salamat. Alan Manansala, nag-uulat ng live mula sa San Vicente, Canaman, Camarines Sur. Magsasagawa ng isang town hall activity ang Department of Migrant Workers sa pagbisita ni Secretary Hans Kakdak sa Washington, D.C. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng isang town hall event ang Embahada ng Pilipinas sa pagbisita ni Department of Migrant Workers or DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Miyerkules, October 30 US time sa kanyang pagbisita sa Washington, D.C. Later this week, actually, DMW Secretary Hans Kakdak will be in Washington, D.C. for an official visit. And part of his activities or his official program is a town hall with the Filipino community. So we're working with our migrant workers office through our labor attaché, Mr. Sol De Vries, and we're organizing a town hall event. Sa kasalukuyan ay may tinatayang 3 million Filipinos ang nasa Amerika at ang karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga professional workers sa iba't ibang larangan tulad ng IT, healthcare, education, engineering at hospitality sector. Nangangailangan maprotektahan ng mga Filipino workers sa Amerika laban sa potensyal na exploitation, abuse at human trafficking. Samantala, magkakaroon naman ng consular outreach ang Embahada ng Pilipinas sa darating na Disyembre. For December, we are going to have 2 more consular outreach programs. One in Turks and Caicos, which is under our jurisdiction, and the other, that's December 7 to 8. And then we will have another one, the last consular outreach for the year in Gainesville, Florida, from December 12 to 14. Ayon pa kay Conjen Rodriguez, welcome din ng iba't ibang mga Filipino organizations kung nais nila makipag-collaborate sa Embahada ng Pilipinas. Para naman sa mga Filipino na nangangailangan ng tulong kapag may emergency situation tulad ng bagyo at iba pang natural disasters, pinayo din ni Conjen Rodriguez na tumawag lamang sa kanilang emergency hotline number na 202-368-2767. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Lalong lumalakas ang Typhoon Leon habang kumikilo sa Philippine Sea.
As of 4 a.m., huling nakita ang sentro ng Bagyong Leon sa layong 395 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay dito ang hanging maabot sa 165 kilometers per hour at bugso na nasa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa ilang lugar sa bansa dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng bagyo. Signal number 3 sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at ang northern and eastern portions ng Catanduanes. Manatili pong nakatutok sa UNTV para sa latest na ulat tungkol kay Severe Tropical Storm Leon. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 59, talatang 16 hanggang 17. Ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat ikaw ay naging aking matayog na muog at kandungan sa kaarawan ng aking kabagabagan. Sa iyo, o kalakasan ko, aawit ako ng mga pagpuri, sapagkat ang Diyos ay aking matayog na muog, ang Diyos ng aking kaawaan. Ayan, Ate Maria, tinatanong sa inyong paglalakbay ni Brad Nomer at ng inyong mga anak pabalik ng Amerika. Yan, yes, amigo, salamat sa Diyos. Pong mga... Sige. Salamat sa Diyos at syempre yung mga nakasama natin dito sa Pilipinas at mamimiss natin ang lahat. Salamat sa Diyos. Ang mga kasama natin dito sa UNTV Studio, amigo. At hanggang sa muli. Ayan, sige. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po yung amigo Shervin Kulubong. Ako naman si Marie Peñaranda mula naman po dito sa UNTV Studio. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Milyong salamat po sa Diyos at magandang umaga.